January 7, Lunes, magandang umaga po. 13 hinihinalang gun for hire ang patay sa Atimonan, Quezon matapos makainkwentro ang mga pulis. Kinukumpirma pa rin ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga napatay, lalo't ilan sa kanila ang may ID ng pulis at sundalo. Mula sa Quezon, may news to go si Oscar Oida live. Oscar! Yes, Cara, Howie, sa mga sandaling ito ay patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay nga sa nangyari enkwentro dyan sa may Antimono, Quezon kahapon ng hapon. Pawang mga miyembro umano ng Viximan Gun for Hire ang 13 napatay sa enkwentro kahapon. Yan ay ayon sa Provincial Office ng Quezon Police na may hawak ng investigasyon. Base inisyal na impormasyon, Cara, Howie, matagal na raw under surveillance ang grupo na nag-ooperate umano sa mga karatig na probinsya. Alas 3:20 ng hapon kahapon ng baliwalain umano ng naturang grupo ang isang checkpoint sa may Atimonan sa may pinaputukan umano yung grupo ng mga pulis na nagbabantay sa lugar. Nasugatan ng leader ng mga pulis na si Police Superintendent Hansen Marantan pero ligtas na siya sa ngayon. Wala pang 5 minuto ang tinagal ng bakbakan kung saan nasawi naman ang 13 suspect. Base sa mga ID na natagpuan sa kanila, ilan sa mga ito ay mga kawani umano ng militar at ng PNP. Meron pa umunong opisyal. Hindi muna natin sila papangalanan dahil hanggang sa mga sandaling ito ay nagsasagwa pa rin ng verification ang mga pulis. Samantala, Howie, Cara, kanina lang ay nanggaling tayo doon sa punerarya kung saan dinala yung 13 na nasawing suspect at doon nakausap natin yung ilan sa mga kamag-anak na nasawi at binigyan tayo ng permiso na banggitin yung pangalan ng isa sa kanila na si Tirso Lontok, isa umanong environmentalist. Ayon sa kanyang pinsang buo na si Ariel Saliba, hindi raw sila naniniwala na miyembro ng Gun for Hire ang kanilang kamag-anak. Sa mga sandaling ito ay hindi muna daw silang bibigay ng pahayag. Sa kasabay ay nakiusap na sana daw mabigyan sila ng pagkakataon na makapagluksa muna at maiuwi sa kanilang hometown ang labi ni Tirso Lontok. Pero sa lalong madaling panahon daw, paghanda na raw sila, ay magbibigay daw sila ng pahayag sa media. Howie, Cara? Yeah, Oscar, so 13 yung kasama dito sa grupong nakipag-barilan di umano sa mga pulis sa Quezon, tama ba? Yes, Howie, lumalabas 13 base sa initial na report. Dead on the spot yung 11, yung 2 umano ay isinugod ba sa ospital pero kalaunan ay binawian din ng buhay. Parang sa isang banda parang medyo suspicious na all 13 ay napatay, wala man lang nabuhay doon sa 13. Yes, Howie, yun ang lumalabas nga doon sa initial na report ng mga pulisya. Kaya nga hindi mapagkakaila yung mga agam-agam, may lutang na lutang kanina habang nandun tayo sa may punerarya. Bagamat yung mga kamag-anak nga, bagamat nararamdaman mo na gusto rin magsalita, sa mga sandaling ito ay tatahimik muna daw sila, magluluksa muna sila, pag-uusapan daw nilang maigi yung kanilang mga statement at paghanda na raw sila, isasabihin nga nila yung kanilang mga saloobin. Doon naman sa panig ng Quezon Police, yung nakipagbarilan dito sa grupo, meron bang wounded? Yung sa panig ng police, yung kanilang team leader doon sa nangyaring checkpoint na si Police Superintendent Hansen Marantan, nagtamo ng tama ng bala sa magkabilaang binti at sa kanyang braso. Pero base doon sa ating huling impormasyon na nakuha ay ligtas naman na siya ngayon sa anumang tsak na kapahamakan, Howie. Okay, so may 13 dead doon sa grupo tapos 1 wounded doon sa panig ng police. Yes, Howie. Alright. Oscar? Yes, Oscar, yes, is still Cara? there? Okay. Oscar, may na-recover bang mga baril mula doon sa mga suspect? At ano, kasi kung nagkaroon sila ng shootout, ano yung klase ng mga baril na dala nitong mga suspect di umano? Base dun sa report ng Philippine National Police, Cara, naka-recover sila ng I think 12 short firearms, isang M14 at isang baby Armalite. So, ito ay 13 against how many policemen? Sorry, Cara. Oo. Pakiulit. Di ba 13 yung suspect na sinasabi,
ilang pulis naman ang kanilang kalaban dito sa shootout at gaano katagal nagtagal itong shootout na ito? Okay. Sa initial na report na nakuha natin, Kara, tumagal yung palitputukan nang hindi raw lalampas sa 5 minuto. Actually, yung to be exact, mga around 4 minutes daw, tumagal yung palitputukan. After yan, masugatan yung nung police superintendent ng Atimonan. After daw nung mga 4 minutes, yun na, patay na yung 11. Yung 2 daw ay tinangkang isugod sa ospital pero kalaunan ay binawian din ng buhay. Kara? Alright, maraming salamat, Oscar Oida.